Sobra pa sa tubong lugaw ang nabistong modus ng NBI sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan. Ang nabili kasing murang imported na bigas, nirerepak at nilalagyan ng pabango para naman ibenta ng mahal sa merkado. Hinahaluan pa umano yan ng bulok na bigas. Nakatutok si John Consulta. Gabundok ng mga lumang imported na bigas ang bumungad sa NBI Special Task Force at Cybercrime Division nang pasukin ang warehouse na ito sa Bukawi, Bulacan. Tumambad din ang ilang equipment na ginagamit daw sa operasyon. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas, tapos lalagyan ng konting pabango, pandan, ipapass on na nila as mamahaling bigas, Class A na bigas. No, niloloko ang ating mamamayan. Puro alikabok na, puro ano na yung mga sako. Makikita natin na hoarding no? Clear manifestation of hoarding. Napaka-delikado yan, ano? Hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang. Sa timbre ng isang informante, nabisto ang mga imported na bigas na ilang taon na umanong naka-imbak sa warehouse at nakuha sa murang halaga mula sa iba't ibang bansa. Bineberipika pa kung legal ang hawak na imported na bigas ng kumpanya. Mayroong from Vietnam, may from Pakistan, may from India. So basically, nung chinek namin kagabi, yung kanilang makina, nandoon naka-mount yung iba't ibang variety ng bigas. Minimix nila to. And then yung pinaka-resulta, ito ng premium rice. So we assume na pinaghalo ito sa iba't ibang variety. And then ibinebenta ito nila ng mas mahal kumpara doon sa mga na-mix na bigas. Ganito nga karami itong halos gabundok na mga patong-patong na bigas na inabutan ng NBI sa kanilang ni-raid na warehouse dito sa Bukawi, Bulacan. Pero ayon sa mga ahente ay dito raw nakatago yung iba pang mga lihim ng kumpanya dahil ang ilan daw sa mga bigas dito tulad na lamang nitong nasa baba. Nakikita natin na ang kanyang crop year at date of milling ay February 2023 pa. 2 taon na nakakaraan. At ang ebidensya daw na ito'y luma na ay makikita natin na ang ilang mga sako meron ng discoloration or nabubulok na yung mga bigas. Git naman ng isang opisyal ng kumpanya, wala silang ginagawang iligal. Ay, wala pong halo. Halo-halo daw po yun. Nilinis lang daw po yun. Labid na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Nara sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya halo. Hoarding, adulterating, profiteering, untruthful labeling, at saka economic sabotage. We will check with the local government of Bukawi, Bulacan kung sino ang nagmamayari nitong warehouse na ito. And we will file appropriate charges against them. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.